Mga kapatid, habang nadadagdagan ng taon ng ating buhay at habang tumatagal tayo sa loob ng banal na iglesia, ang dapat na tinitiyak natin ay kung tayo ba ay nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi po sapat na sabihin lamang na tayong lahat ay naglilingkod. Hindi rin sapat na sabihin natin tayo sumasampalataya, umiibig sa Diyos. Ang dapat nating matiyak, gaya po ng ating natutunan, kung papaano pinagtitibay natin ang ating pananampalataya, kung papaano nangahawak tayo sa ating pag-asa, ang higit sa lahat na dapat nating tiyakin na nagagawa natin, ay pinasasagana natin ang ating pag-ibig sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang pag-ibig ang pinakadakila kaysa pananampalataya at pag-asa. Kaya kung tayo man ay maglilingkod sa ating Panginoong Diyos, napakahalaga na tiyakin natin na ito po ay udyok o akay ng ating pag-ibig sa Kanya. Bakit po? Bakit po napakahalaga sa ating Panginoong Diyos na tayo'y maglingkod sa Kanya, udyok o akay ng ating pag-ibig sa Kanya? Pakinggan po natin ang pagtuturo ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat sa unang 1:4 talatang 16. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Bakit po napakahalaga na kung tayo maglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dapat ay udyok ng ating pag-ibig sa Kanya? Maliwanag ang ating nabasa. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Kaya kung gusto natin na manahan sa atin, makasama natin, makapiling natin ang ating Panginoong Diyos sa buong buhay natin, anong dapat nating matiyak? Dapat iniibig natin siya. Sa ganitong paraan, ang umiibig sa Diyos, ang sabi, pinananahanan ng ating Panginoong Diyos. Kung pag-ibig sa kapwa natin ang pag-uusapan, maraming pamamaraan ng iba't ibang tao. Paano mo may padarama ang pag-ibig mo halimbawa sa asawa mo? Paano mo may padarama ang pag-ibig mo bilang magulang sa iyong anak? Paano mo may padarama ang pag-ibig mo sa kapatid mo sa iglesia? Pero kung ang pag-uusapan natin ay ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, paano po ba ipinadarama ng ating Panginoong Diyos ang pag-ibig niya sa kanyang mga hiniran? Basahin po natin sa unang 1, sa 4 talatang 10, ganito pong ating mababasa. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, paano po ba naipadama sa ating lahat ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Kung ating napakinggan, kung talatang natin binasa, ang sabi, sinugo niya ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Sino po ba yung tinutukoy rito? Anak ng Diyos na isinugo niya bilang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ano po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para maipadama niya ang patindig pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin? Ang Panginoong Jesucristo po ay nagtayo ng iglesia at pinanguluhan niya ito. Na dito nga, inakay tayo, pinapapasok ang lahat ng tao para itapagtamo ng pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Aling iglesia po ba ito, mga kapatid? Kayo pong sumagot. Iglesia ni Kristo. Kaya ang iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang mahalagang dugo, dito
Ito po ang iglesia na ating kinaaniban na nagtamo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Pero anong uring pag-ibig? Ang natamo natin mula sa Diyos bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ito ang malaking kaibahan natin sa mga taga-sanlibutan. Pakinggan po natin ang pahayag pa rin ni Apostol Juan. Sa talatang 17 naman, ganitong ating mababasa. Dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Anong uring pag-ibig po ang natamo natin? Ang tinanggap natin mula sa Diyos bilang mga iglesia ni Cristo, dapat po natin mapansin. Yung pag-ibig dito na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, hindi ito ibinigay sa mga taga-sanlibutan. Tayo lamang ang tanging binigyan ng ganitong uri ng pag-ibig. Anong uring pag-ibig? Ang sabi sa talatang ating nabasa, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Kaya mga mahal na kapatid, gaano ba kahalaga na tayo binigyan ng Diyos ng sakdal niyang pag-ibig? Dahil sa pag-ibig na ito ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakatiwala. Pag sinabing pagkakatiwala, tayo lang ang may pribilehiyo, tayo lang ang may pag-asa na maligtas pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya marapat lamang mga mahal na kapatid, ito po sanang dapat natin gawin sa araw-araw ng ating buhay. Kung papaano sa bawat paglipas ng araw, ang totoo, paggising pa lamang natin, taglay pa natin ang ating buhay, kapiling pa natin ang mga mahal natin sa buhay, ipinagpapasalamat natin yan sa Diyos. Pero ano higit sa lahat na dapat natin maunawaan? Yan ay pag-ibig sa ating ng ating Panginoon Diyos. Yung may kalayaan tayong maglingkod, yung may karapatan tayong tumawag at dumalangin sa Kanya, pag-ibig yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa meron tayong katangian. Hindi dahil sa mayaman tayo, kaya ba tayo inibig ng Diyos dahil tayo mayayaman? Kaya ba tayo iniibig ng Diyos dahil taglay natin ang mga katangian ng sanlibutan? Hindi po. Dahil makapangyarihan tayo? Hindi po. Yun nga ang dapat natin mapansin. Sino ba tayo? Wala naman tayo may pagmamalaki. Di tayo marunong, di tayo matatalino. Wala tayo sa kapangyarihan, pero pinamahal tayo ng ating Panginoon. Tayo ang pinili niya. Tayo ang iniibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat nating tumbasan, dapat nating tugunin ng pag-ibig din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung paano iniibig ka ng Diyos, lalo mong ibigin ang ating Panginoong Diyos. Pero paano? Madali ho kasi sabihin bilang iglesia ni Cristo, mahal na mahal ko ang Diyos. Hindi masamang sabihin niya. Pero baka hanggang salita lamang, kapatid ko. Paano ba natin maipadarama? Paano natin mapatutunayan ang pag-ibig natin sa Panginoong Diyos? Basahin po natin. Pagtuturo pa rin ng mga apostol, 5 talatang 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig o umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng Kaniyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang Kaniyang mga utos. Paano po ba natin mapatutunayan ang tunay na pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng mga apostol, ang tunay na umiibig sa Diyos, iyang tumutupad ng Kaniyang mga utos. Kaya, sa pamagitan ng pagsunod natin, ng pagtupad natin, ng lahat ng utos ng ating Panginoong Diyos, sa ganong paraan na ipadaraman natin ang pag-ibig natin sa Kanya, dapat din natin matiyak na yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos hindi nalalamig, hindi nagpapamaya, hindi umuurong. May dapat yung kaiba yun nito. Dapat yung pag-ibig natin sa Diyos sumasagana. Dapat umuunlad. Dapat nagniningas. Okay. Bakit dapat natin tiyakin na yung pag-ibig natin sa Diyos ay sumasagana, umuunlad, nagniningas? Sapagkat, mga mahal na kapatid,
kapag namalagi tayo sa pagsunod, kahit na sa panahon ito, na naghanap ang kahirapan, kahit na ang pamumuhay ng tao ay mapanganib, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang tunay na umiibig, tinatawag ng Bibliang masunurin. Iba ho yung masunurin sa sumusunod lang. Ano hong malaking kaibahan yan? Ba yung sumusunod, oo, tutupad yan, gagawa yan. Pero, kung matatapat lang sa gusto niya. O di kaya, may inaasahan siyang kapalit, kabayaran, pabuya. Pag hindi na natapat sa gusto niya, hindi na susunod yan. Pero ang masunurin, ito ang dapat nating taglayin, ang masunurin lahat ng utos ng Diyos, sinusunod niya. Wala siyang pinagtitisuran kahit isa. Pag sinabing masunurin, walang reserbasyon, walang tanong-tanong, walang alinlangan, walang duda, susunod yan sa utos ng ating Panginoong Diyos. Pero sino po ang halimbawa ng mga nagsasabing iniibig daw nilang Diyos? Pero ayon sa Biblia ay hindi naman totoo. At anong tawag ng Biblia sa mga nagsasabing umiibig daw sila sa ating Panginoong Diyos pero merong nakakalimutan gawin? Pakinggan po natin. Sa unang sa 4:20, 12 at talatang 21, ganito pong ating mapapakinggan. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung iyong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Sino naman ang halimbawa ng Biblia na nagsasabing iniibig daw nilang Diyos pero hindi naman tunay, hindi naman totoo, hindi naman tapat? Yung nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Sabi ko sa inyo, madali lang sabihin eh. Kahit kayong tanongin namin ngayon, mahal niyo ba ang Diyos? Sagot ko kayo. Oo. Iniibig niyo ba ang Diyos? Sagot ko kayo. Oo. Madali lang sabihin. Kahit tulog eh. Sumagot nga yung natutulog eh. Iniibig daw niya ang Diyos, tinutulugan naman niya. Yun bang tunay na umiibig? Sagot ko kayo. Sumagot pa rin eh. Tutulog pa rin yun. Nagbibiro lang po kami, mga mahal na kapatid. Yung tinatawag ditong sinungaling, mahal daw niya ang Diyos. Iniibig daw niya ang Diyos. Pero yung kapatid niya mismo, yung kapwa niya, hindi niya magawang ibigin. Anong dapat nating matutunan? Ang sabi nga rito sa atin, kung iyong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya ano po ang utos sa atin na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo? Ang sabi, ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos po mahal ko, pero yung kapatid ko, hindi mahal. Anong ibig sabihin namin? Baka may dinatnan ng leksyon ito. Baka may sumamba ngayon, may kinatitisurang kapatid. Baka may sumamba ngayon, mayroong kaanik, kagalit, nakakapatid natin sa iglesia. Ano mo bilin sa atin? Di ba? Iwan muna ang paghahandog, iwan muna ang pagsamba, yun ang katumbas, at nakipagkasundo agad. Bakit? Mamaya malalaman natin bakit masama yung ayaw makipagkasundo, yung nagtatanim ng sama ng loob. Dapat muna natin malaman paano ba natin mapauunlad yung pag-iibigang magkakapatid para maramdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa atin. Unang ibigin yung kapatid mo. Pero paano nga po? Alamin natin. Sa Roma 15:1 hanggang talatang 3, ganito pong pahayag ng mga apostol. Dapat pagtiisan natin malalakas ang mahihina sa pananampalataya at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin.
bigyan natin ng kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, abot-abot ang pagpapasalamat namin sa iyo.